Sa pananaw ng compatibilism, naniniwala na ito ay maaaring magkatugma ang sovereignty ng Diyos at ang malayang pagpasya ng tao kung ilalapat ito sa eleksyon, kasama na ang panalo ng mga korap na kandidato. Maaaring ipinapaliwanag ito sa dalawang paraan. Una, ang Diyos ay may soberanong kapangyarihan sa lahat ng nangyayari. Walang nagaganap ng labas sa kanyang kaalaman at kapahintulutan, kabilang ang resulta ng eleksyon. Maaring hinahayaan ng Diyos na manalo ang mga korap upang subukin o hatulan ng isang bayan, o upang magamit pa rin para sa isang malaking layunin na hindi agad nakikita ng tao. Pangalawa, ang tao ay may pananagutan sa kanyang mga desisyon. Kahit may soberanya ang Diyos, hindi nito inalis ang responsibilidad ng mga botante at kandidato. Kung ang isang tiwaling opisyal ay nanalo dahil sa daya o katiwalian, ito ay hindi dahil nais ng Diyos na magtagumpay ang kasamaan, kundi dahil pinili ito ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang aksyon o kapabayaan. Magtiwala sa soberanong plano ng Diyos kahit minsan hindi natin agad nauunawaan ang kanyang layunin sa Biblia. Makita natin na ginagamit ng Diyos kahit ang masasamang hari o korap na lider upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, hubugin ang kanyang bayan at tuparin ang mas mataas na layunin kahit may katiwalian sa mundo. Hindi ito nangangahulugan na natalo ang katuwiran ng Diyos. Sa halip, ito ay paalala na magpatuloy tayong maging tapat, manalangin at kumilos ayon sa kanyang kalooban. Ang pananampalataya natin sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagiging passive, kundi pagiging aktibong kasangkapan ng liwanag sa mundong puno ng dilim. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng pag-asa lang at pagpapabaya. Kailangan din natin managot sa ating mga kilos at desisyon. Kahit may soberanong plano ang Diyos, binigyan niya tayo ng kakayahang pumili sa pagitan ng tama at mali. Kung sa eleksyon hindi tayo naging maingat sa pagboto o hinayaan nating manaigang katuwalian ng walang ginagawa, hindi natin maaaring isisi sa Diyos ang resulta. Sa buhay naman, kung nagkamali tayo ng desisyon, hindi natin dapat isiping kalooban ng Diyos lang yun, kundi dapat nating harapin ang mga bunga ng ating gawa at matuto mula rito. Dapat nating gawin ang ating pinakamabuti na parang nakasalalay sa atin ang lahat, pero sabay na magtiwala sa Diyos na parang nakasalalay ang lahat sa Kanya. Ito ay katulad ng prinsipyo ng pray as if everything depends on God, work as if everything depends on you. Hindi ito tungkol sa pagsasandal lang sa Diyos ng walang ginagawa, kundi sa pagiging masipag, responsable at matapat sa ating gawain habang inilalagay ang ating tiwala sa Kanyang mataas na plano.